Breaking news po tayo mga kababayan. Nako po, pinalagan po ni Senador Marcoleta ang kabastusan ng bunganga ni Erwin Tulfo. Sinigundahan ni Attorney Rowena Guanzon. Ano ba ang sinasabi na lumalabas na kabastusan sa bibig ni Erwin Tuplok? Kasi nga mga kababayan, itong si Filingero na Bendalo na umaastang powerful, sinabihan na matanda si Senador Marcoleta na hindi lang binastos, hindi na nirespeto. Ito po mga kababayan, ang mga lumabas sa mga dila ng bastos sa senador na ito, na hindi lang maleta ang kaso, mahilig pa sa Daisy na mga bebot na mga batang babae, mga kababayan na mahilig mag-tip ng 250k sa isang babae, mga kababayan ko. So ito po, ipakita muna natin itong si Erwin Tulfo. Mamaya si Attorney Rowena Guanzon muna. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ito, ang mga pahayag ni Miss Rowena Guanzon. Galit na galit po si Attorney Rowena Guanzon kay Tuplok. Talagang hindi po nirespeto si Marcoleta at si SP Cayetano. Ito po. Hindi po bagay sa isang senador ang magbigtas ng mga salitang ganyan. Dapat po ay kagalang-galang tayo kahit hindi tayo nakakasundo. Sa mga binigtas ni Erwin Tulfo, parang nakakatakot ng bumoto sa mga Tulfo na ito Dati akala ko mga matulungin nitong mga lalaki ito. Kasi yung Raffy Tulfo nga naman yung unang nakilala natin. Itong Erwin nakilala ito sa, di ba, yung nagbigay, yan ba yun? Yung sabi namin ni Ramon Tulfo sa show niya, yung nag-tip ng 250,000 sa isang babae. Masakit naman po pakinggan yung hindi daw niya sasantuhin kung si Senator Marcoleta ay matanda. I don't care kung gaano kakatanda dyan. I don't care kung nag-Senate President ka at nag-Speaker ka. Kwelyuhan daw niya si Senator Marcoleta. Bakit ba kayo nagsenador kung ganyan ang ano niyo? Ayan mga kababayan, ito po ang inilabas na hinanakit ng isang abogado na si Attorney Rowena Guanzon. Ipinagtanggol po ang ating karo Dante Marcoleta at si SP Cayetano. Itong bastos na tuplok na ito, matindi ang kanyang bibig mga kababayan. Hindi lang pangbabastos, kundi wala ding paggalang ito. Pakinggan po natin ang kabastusan ng tuplok na ito na magaling lang sa away mag-asawa, away ng mga kabit-kabit, away ng mga magkakamag-anak na nag-aagawan sa lupa, away ng mga kung ano-anong mga chismisan sa kanto. So ngayon mga kababayan, ito po ang ginawa ni Erwin Tulfo na hindi paggalang at walang pagrespeto kay Marcoleta at kay Cayetano. Ito po mga kababayan, siya daw ang pinakalehitimong BRC chairman. Talagang napakayabang nito mga kababayan. Talagang kapit toko, kahit labag sa batas ang ginawa nila para ikudita itong liderato ni SP Cayetano. Ito yung tinatawag na naked grab power. Ito yung mga termino ni Senador Marcoleta kaya nabugbog itong taong ito. Tignan po natin mga kababayan na ito po ang sinabi ng isang kawatan na senador na ito. Hiring-hiringan kayo dyan. Tayo po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. Po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa,
bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan because I am the legitimate Blue Ribbon chairman. We're inviting them, pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And then entonces po, yung aming pong yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason, Ayan mga kababayan, yan ang pagyayabang ni Senador Erwin Tuplok na talagang ipinagyabang niya na may kapangyarihan siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block. Ipag-uutos daw niya sa otoridad, mga pulis, para arestuhin ang sino mang maggagawa-gawa ng mga hiringan, ng mga hearing-hearing na sinasabi rin ni Tito Soto para daw nagla-live selling sa FB. Ganito po kabastos ang isang Erwin Tuplok, mga kababayan. Sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, ibang klase pala maging senador ang mga tulpok, mga kababayan. Akala natin nung araw, nung sila ay komentarista pa sa mga social media at radyo at sa telebisyon, akala talaga natin totoo ang kanilang puso na ang kanilang dignidad, ang kanilang pinaglalaban ay sa karapatan at kaayusan ng mga Pilipino. Pero ngayon mga kababayan, nang sila ay nasa pwesto na at sila ay binoto ng taong bayan at nanalo na sila, ito na mga kababayan, ito na ang klaseng mga tulfo na nakikita natin, bendalo na. Kung dati mga kababayan, sila ay mga bida, sila yung mga nakikita natin, laging umaawat sa nag-aaway, laging mediator sa mga kung sino-sino mang nag-aargumento, kung ano-ano mang mga disagreement, sa mga pulis, kinutungan ni Kap, sinipa ng pulis, kinutungan ni Kagawad, kabit-kabit ni Kapitan, ganyan sila kagaling mga kababayan. Sila ang mga bida sa araw-araw ng ating pamumuhay. Pero ngayon po, talagang nabudol tayo ng mga tulpok na ito. So ito pa, mga kababayan ko, pakinggan pa natin ang hinanakit ng isang Rowena Guanzon. She's the worst Senate ever. I have seen, at a young age, at 27, nag-mayor na ako kay President Cory. Nakilala ko yung mga senador dyan. Ay, napakagaling po. Senator Salonga, I was quite close to him. Senator Ziga, Senator Gingon. Kahit hindi sila nagkakasundo Wala akong bigkasan ng bastusan at physical harm. Kasi Erwin Tulfo is already threatening to do physical harm on Senator Marcoleta and Senate President Cayetano. Ayan mga kababayan ko. O ngayon ipakita natin ang restback ni Marcoleta. Nako, magugulat kayo dito mga kababayan. Ito po ang tunay na laban. Ang katwiran, paninindigan. At ang pagtatanggol ng saligang batas. Hindi mga bendalo. Hindi mga bobo. Hindi mga wanbul-tubol. Mga kababayan, ito po ang restback ng isang kagalang-galang at nire-respeto at minamahal ng mga kababayan natin, si Senador Rodante Marcoleta. Dito po sa programa ng Net25, merong bubulagain, merong lelekturan, merong pangangaralan, merong sasampalin. Ito po mga kababayan, makinig ka Erwin Tuplok, Gatchalian, Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, isa ka pa namang abogado, pero anong ginagawa mo? Binabaluktot kung ano ang tunay na batas, kung ano ang tunay na saligan ng batas. So dito para linlangin ang mga kababayan natin, ipinagpipilitan nila na sila ang tama at mali sila Marcoleta. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin si Caro Dante, ang tunay na katwiran at tunay na saligan ng batas. Ito po mga kababayan ko, tuplok ang mga tulpok dito at mga bendalo. O kaya nag-resign siya. O kaya namatay siya. Ayan, incapacitated. O kaya talagang incapacitated na permanently. So magtatalaga ngayon ng acting Senate President.
Opo. Sa makatwid, lahat ng ito ay wala eh. Oho. Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Oho. Hindi mo rin pwedeng palitan si Senator Loren Legarda na siya ang nahirang na Senate President pro tempore. pro tempore. Oho. Dahil buhay pa naman siya eh. Yes po. Hindi sa AI. Hindi siya Hindi sa AI. hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano nila sasabihin ngayon na ang kanilang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, Oho. batay sa Constitution? Mali po yun eh. Oho. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon, kung ano man yon, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa Constitution. Oho. Ito pang isang dyan na kailangang malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Opo. Halimbawa, noong May 26, 2026, Jen, yung mga members ng Bendalo. Okay. Oho. May 26 po ito. Oh. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Oho. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Opo. O, kita nyo mga kababayan? Ganito ang mga tuplok mga kababayan. Talagang pinipilit nila na baliktarin at linlangin ang mga tao. O, iparinig natin muli itong Bendalo mga kababayan ha. Kung paano magyabang, kung paano hindi magbigay ng respeto sa isang kagalang-galang na Marcoleta at isang tunay na nakakaintindi ng saligang batas kasi nag-aral at nakatapos at ipinasa ang bar exam bilang abogado. 9 years na nag-aral si Senator Marcoleta. Talagang pinagbuti ang kanyang karera bilang abogado. Samantalang itong si Tuplok mga kababayan, kung makapagsalita, akala mo talaga may alam. Akala mo talaga mataba yung utak. Akala mo talaga may laman. Yun pala mga kababayan, mas maliit pa ang utak nito kung ikukumpara natin sa utak ng langgam na kalbo, mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin si Tuplok sa mga hindi pa nakakarinig gaano kabastos ang bunganga nito. Ito po. Hindi po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. We're inviting them, pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. Ayan mga kababayan, ganyan, katapang, kayabang ang isang tuplok. Isipin mo mga kababayan, hindi na ginalang si Caro Dante Marcoleta at SP Cayetano at tinawag pang matanda. Ganito katapang ang bugok na ito. Samantalang nung siya ay komentarista pa at vlogger sa radyo at social media at isa po sa mga nagbida-bida nung siya ay reporter pa, talaga namang hangang-hanga ang mga Pilipino eh. Kung makabanat gatas na gatas si Manang Lenny, si Kiko, si Risa, si Trillanes ay ginawang palaman ng tinapay kada umaga Ginawang sabaw ang mga ito sa bawat umaga na ginawa ng buong may kapal, talagang ginagatasan ang mga buhaya noon sa mga naglilingkod sa bayan na kurakot at mga ugok at demonyo.
Yan po ang mga kataga na sinasabi niya na hiniling pa niya na iboto daw ang mga matatalino. Iboto daw ang mga senador na nakakaalam ng batas. Huwag yung mga senador na ito, sila Trillanes, Kiko, Risa. Yan po mga kababayan, yung mga binabanatan niya araw-araw na talagang bilib ang mga Pilipino. Mga kababayan ko, ganyan kabastos ang bunganga nito. Pero ngayong senador na, bumaligtad lahat dahil sa maleta. Naku po mga kababayan ko, magugulat kayo dito sa balat ni Marcoleta. Tama. Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Oho. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, Opo. 11. Ngayon, Alam nyo mga kababayan, parang ipinain lang itong si Escudero para sumanib po dito sa kinatuplok para malaman ang tunay na kulay. Kasi nga, basang-basa ang mga galawan ng mga Bendalo. Parliamentary strategy ang ginawa ni Marcoleta at ni SP Cayetano para ipagpaliban ang pagpasok sa Senado. Kasi nga, ramdam na ramdam nila Cayetano at Marcoleta itong maitim na balak na pang-aagaw ng liderato. O, kita nyo mga kababayan, naka-naka di ba, sabi nila, ay wala kaming balak agawin yung liderato. Abi naka-naka mga kababayan, pagsapit ng session ng mga bugok na mga One Bull, bigla na lang nagtayuan, pinangunahan ni One Bull, Tito Soto, nag-elect na ng mga opisyal, Aba, pinanumpa itong si Wing Gatchalian na walang alam na isa ring bugok, Tapos sabi niya, ipaglalaban daw sa Korte Suprema. Pag-aaralan daw kung tama ba ang ginawa niya. Sila daw ang lehitimo na liderato. Yun daw ang sinasang-ayunan ng mga political strategies, mga abogado, mga dean, instructor, na mga nagtuturo sa mga universidad. Sila daw ang kinakampihan. At ito ay suportado daw ng Malacanang. Wow! Siyempre, ba't hindi kayo susuportahan mga kasapakat yung mga ito Mga bugok ba kayo? Yun ang sabi ni Senador Marcoleta. Tuloy natin. na-i-amend namin yung aming Senate rules. Opo. Magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa Yes. magitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So Yes, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel. at saka si Senator Chis dahil pare-pareho na silang may kasong plunder Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Ngayon, Nako. mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin
Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. Pag-participate sa namang pagdinig. Opo. Samantalang wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na Pangangailangan, o sitwasyon. consequence na Yes hindi pwedeng makarating physically. Kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, Pwede o rin kaya sila. biglang Opo. nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight. Opo. Sila naman makakagamit nung. Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun ang Ayan mga kababayan, talaga dyan sila nang gigil kay Senador Marcoleta. Yung pwede kang magtrabaho kahit sa video conferencing lang. Kasi nga talagang itong mga bendalo mga kababayan, talagang nakikita nila na tagilid sila. Naku po mga kababayan, pati si Loren Legarda nagsalita na po. Ito po, pakinggan po natin Pakinggan po natin si Loren Legarda. Pakinggan po natin mga kababayan Hindi po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. O, kita nyo po ito mga kababayan I-check lang po natin, i-play lang natin ng konti itong si Tuplok. Paano yung sinasabi niya na nagbabanta talaga. At I will have you arrested. Hindi po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try Wow, me. naks. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Naks naman. Naks naman, Tuplok. Galing mo. Subukan mo yan kay Senador Marcoleta. Isipin mo nung nakaraan. Nakita mo, kokonti yung nagrarally. Dahil nga po sa supporter ni Tatay Digong. Araw-araw kokonti lang. Pero noong June 5 yata ito mga kababayan or June 4. Nakita mo, libo-libo ang dumating. Kilala mo ba kung sino yung mga dumating? Mga nagmamahal kay Marcoleta yon. Libo-libo yun, partial pa lang yan. Paano mo pag ginala mo si Senador Marcoleta? Yung bibit-bitin mo at kukwelyuhan mo? Subukan mo, Tulfo, nang makita mo. Sabi nga ng mga komento, binabalak mo pa lang yan, baka dumampi na ang mga suntok sa mukha mo. Ay, Tulfo, wag mong tawag dito, wag mong itatry yung mga supporter ni Marcoleta. Kasi pag kinanti mo, ginalaw mo, Senador Marcoleta at siya sabihin mo, ipaaresto mo sa mga pulis. Bibit-bitin mo. Kung hindi kaya ng osaa, ikaw na mismo ang bibit-bit. Ganon din ang gagawin mo kay Cayetano. Hindi mo na nirespeto, hindi mo na ginalang tinawag mo pang matanda. Sabi nga ni Ma'am Rowena Guanzon grabe, nakakatakot naman yung mga Tulfo maging senador. Akala mo powerful. Akala mo untouchable tubol. Mga kababayan ko, kayo na humusga. Talagang nabudol tayo ng mga Tulfong ito. Dati talaga, bida-bida sila Talagang nire-respeto sila ng mga Pilipino. Kasi sila yung mga bida sa kanilang mga programa Talagang sila yung tagahawat ng mga nag-aaway. Away lupa, away magkasintahan, away ng mga marites, away ng mga bombay. So ngayon mga kababayan, ng senador na sila, binudol tayo ng mga taong ito. Ang lakas pa mag-tip. Sabi ng netizen, talagang paldo ka, idol. Netizen, muling pinagpiestahan ang blind item ni Chelsea Ilore sa isang senador na malakas mag-tip 250k sa isang babae. Grabe naman, bebot. Mga kababayan ko, for transparency, for a better democracy, ito po ang ating balita ngayon. Kayo na po umusga, isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.